الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ngayon ay dadako tayo sa isang maiksing talakayin. Ito po ay may kaugnayan sa Zakatul Fitr. Ano ba yung ibig sabihin ng Zakatul Fitr? Ang zaka ay galing sa salitang zaka mula sa haligi ng Islam na zaka, kaya lang ang pagkakaiba nila, ang Zakatul Fitr ay isang obligadong kawang-gawa na ibinibigay sa pagtatapos ng Ramadan. Ito po ay may kaugnayan sa buwan ng Ramadan. At lahat po ng Muslim ay naobligahan po na magbigay dito. Basta po sobra-sobra po yung kanilang pagkain sa araw na yan. Ang Zakatul Fitr ay isang obligadong kawang-gawa na ibibigay ng lahat ng pamilya. Halimbawa sa isang bahay, may anak, may kapatid, may asawa, may magulang, lahat yun ay magbibigay sila ng Zakatul Fitr. Naobligahan po tayo lahat na magbigay ng Zakatul Fitr. Actually, itong Zakatul Fitr ay napakagaan lang naman. Ang timbang nito ay isang sa 4 na dakot ng 2 kamay mula sa pangunahing pagkain ng trigo, bigas at iba pa. Pwede natin sabihin ito po ay 3 kilo ng bigas. Saan ito ibibigay? Mayroong nagsabi na 2.5 kilo ng bigas. Dapat po yung bigas na maganda-ganda po. Halimbawa, M1, ano pa nga ba yung mga bigas na sanduming, o ano pang mga magagandang uri ng bigas. Huwag naman po yung NFA. Kasi sana maging masaya po yung mga kapatid natin na Muslim sa araw na yan, yung mga may hirap po. Saan ito ibibigay? Ibinibigay ito sa bawat Muslim, maging ang maliit sa kanila at malaki para sa mga may hirap at mga duka. So, ibinibigay ito ng lahat ng Muslim. Lahat ng Muslim na obligahan. Ang anak, maliit, malaki. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr sa'an min tamrin aw sha'irin min al-dhakari wal-untha wal-kabiri wal-saghiri wal-dhak wa min al-saghiri wal-kabiri wal-dhakari wal-untha wal-hurri wal-abdi min al-muslimin. So, ang pagbibigay ng Zakatul Fitr ay inobliga ito sa atin, lalaki man o babae, bata man o matanda, alipin man o malaya. Kasi doon ay may mga alipin kasi. Siyempre ngayon ay hindi na po uso ang alipin. Naobligahan po lahat na magbigay ng Zakatul Fitr. Halimbawa ako, may asawa ko 2, 3 o 4, tapos may mga anak ako. Lahat yun ay bibigyan ko ng Zakatul Fitr. Bawat isa sa kanila ay pinaka mababa 2.5 kilo o kaya ay 3 kilo ng bigas. Pangatlo, ibibigay ito sa isang araw o 2 araw bago isagawa ang Salatul Eid. Mga 2 days bago ang Eidul Fitr ay ibibigay na po natin ito sa mga mahihirap na mga Muslim. Halimbawa, may kapitbahay kang Muslim na nahihirapan sila sa kanilang pamumuhay. Halimbawa, ang Zakatul Fitr nyo ay 5 kayo lahat, so 3 times 5 is 15 kilo. So, pwede nyo pong ibigay lahat yung 15 kilo sa lahat ng inyong kapitbahay ninyo. O pwede nyo pong hati-hatiin ito sa iba't ibang kapitbahay ninyo ng mga Muslim. At ang Zakatul Fitr ay naglilinis ito sa mga maling nagawa natin sa buwan ng Ramadan. Tuhratul lis-sa'imi min al-rafathi wal-lagwi wa min al-lagwi wal-rafath wa tu'matun lil masakin. Ito po ay naglilinis sa mga maling nagawa natin, mga nasabi natin na hindi magaganda sa buwan ng Ramadan na hindi natin alam, lilinisin ng Zakatul Fitr. At ipapakain sa mga mahihirap. Basta po may sapat po na maibigay kayo sa araw na yan, halimbawa may sapat na maibibigay kayo sa araw na yan, ay dapat tayo makapagbigay ng Zakatul Fitr sa ating mga kapatid sa araw na yan.
Basta may sobra-sobra po tayong pagkain sa araw na yan. Hindi po kinakailangan na mayaman po ang magbibigay nito. Minsan may katanungan, yun bang hindi nag-fasting, kailangan din ba niya magbigay ng zakatul fitr? Opo. Kailangan din niya magbigay ng zakatul fitr kahit na siya ay hindi nagfa-fasting. At ang zakatul fitr, inuulit ko po, mayroon sa mga scholar ang nagsabi na pagpasok ng buwan ng Ramadan ay magbigay na daw ng zakatul fitr, pero hindi po ganun katibay ang kanilang katibayan. Ang pagbibigay po ng zakatul fitr ay magsisimula po, pinahintulutan ito. May nagsabi na 3 araw bago ang Eid, may nagsabi na 2 araw bago ang Eidul al-Fitr, bago po magtatapos ang Ramadan. At ang oras na pinakamainam sa pagbibigay ng oras dito ay pagkatapos ng sala ng Fajr, bago isagawa ang salat Eid al-Fitr. Ang pinakamainam na oras na pagbibigay nito ay pagkatapos ng sala ng Fajr, bago isagawa ang salat Eid al-Fitr. At hindi ito pwedeng ibigay, nasasadyain mo after ng salatu Eid al-Fitr. Yung gusto magbigay, tapos saka siya magbibigay after ng sala ng Eid al-Fitr, hindi po pwede. Hindi po pwede. Maliban kung hindi mo sinasadya. Bagkus ang ilan sa mga ulama, sabi nila, pagka binigay mo ito after ng sala ng Eid, hindi na ito matatawag na zakah. Pero ganun pa man, may nagsabi sa ating mga ulama na kapag hindi mo ito naibigay, ay mananatili na obligado sa iyo ito kahit na pagkatapos ng sala, pagsasagawa ng dasal, unang sala ng Eid al-Fitr. Mananatiling obligado po ito sa inyo. So 2 araw bago ang Eid al-Fitr, pwede na tayong mamigay. Pwede bang ipadala ito? Halimbawa ako po ay nasa ibang bansa. Ako po ay nasa Saudi Arabia, nasa Kuwait, o nasa anumang sulok ng mundo. Pwede ko bang ipadala na lang sa bansa sa Pilipinas? Ang pinakamainam siyempre ang ibigay ito sa lugar kung saan po kayo nandoon. Yun po ang pinakamainam. Pero kung halimbawa sa lugar na kung saan nandoon kayo, wala namang makikinabang talaga dyan, wala namang mahihirap dyan, puro nagtatrabaho, pwede niyong ipadala. Pwede niyong ipadala sa bansa sa atin sa Pilipinas kung saan mas nangangailangan ang mga tao doon. Ngayon, ano bang pinakamainam? Bigas o pera? Nagkaroon dito ng opinion ang ating mga ulama. Kaya dapat mga kapatid na mga mag-aaral, dapat nagtitik note po kayo kasi hindi po lahat ng pinag-aaralan natin ay nandito po sa inyong libro. Kaya dapat nagtitik note po kayo kasi maaari ng inyong exam o ang inyong quiz ay wala po dito sa libro, kundi sa paliwanag po natin. So nagkaroon dito ng opinion ng ating mga ulama, ang ating mga scholar. Ang karamihan ay hindi nila pinahintulutan na dapat ay pera ang ibigay. Dapat to bigas o tamar. Kasi ito po yung ginawa sa time ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kasi kung pwede po ang pera, di sana pera na rin ang pinag-utos ng propeta sa time niya. Pero hindi po nila ginawa yun dahil yun po talaga yung utos ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Dapat po ay bigas. Kaya pag nagpadala po kayo ng pera, ay sabihin nyo po na ibili na lang po nila ng bigas. Pero kung may nagbigay po ng pera, maaari na mas kailangan nung mahirap na Muslim yung pera para pambili niya ng ulam kasi marami ng bigas na nagbigay sa kanya. Ang problema naman niya ay ulam. So bigas lang pong ibibigay natin. Pwede bang gamit? Hindi pwede. Pwede bang mga chicherya? Hindi pwede. Ang sinabi po ay bigas. Qiyas. Galing po sa katibayan na qiyas o paghahambing. Kasi ang bigas hindi naman po nabanggitin. Ang binanggit lang po ay tamar o kaya ay trigo o barley. Kaya bago po magtapos ang sala ng Eid al-Fitr ay dapat maibigay na po natin yung ating zakatul fitr. Dapat maibigay na po natin kasi ang zakatul fitr, inuulit ko, maglilinis sa mga maling nagawa natin, mga maling nasabi natin sa buwan ng Ramadan, lilinisin niya para maging kumpleto po ang gantimpala natin at ipapakain po sa mga mahihirap. Kasi ang araw ng Eid ay pagsasaya. Para naman maramdaman din ng mga kapatid natin na mga mahihirap ang pagsasaya, kaya dapat bigyan natin sila ng bigas na makakain nila sa araw na yan. Pati yung kasisilang pa lang, bibigyan natin ng zakatul fitr yan. Basta po sa loob ng bahay na obligahan po yung bata. Pero hindi siya magbibigay yung magulang na gumagastos sa kanya. Halimbawa, may batang bagong silang, bibigyan ko ng zakatul fitr yun.
Pero yung nasa ipinagbubuntis pa lang, kailangan ko bang bigyan ng zakatul fitr yung ipinagbubuntis pa lang? Hindi po obligado. Pero ito po ay sunna at ginawa po ni Uthman bin Al-Affan, ang pangatlong ah, khalifa, pinuno ng mga Muslim pagkatapos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi po obligado. Ibig sabihin, yung buntis, yung bata sa loob ng sinapupunan ng ina, ay hindi po kasama sa bibigyan. Pero kung bibigyan natin ng zakatul fitr, idadagdag natin sa bibigyan natin, ay voluntaryo lang po at hindi po siya obligado. Pero kung ipinanganak yung bata na yan, bago lumubog yung araw, kinabukasan ay Eidul Fitr, obligado pong bigyan ng zakatul fitr yun. Bago lumubog yung araw, saka siya, ipinanganak siya bago lumubog yung araw, mabibigyan po ng zakatul fitr. Pero kung ipinanganak siya pag lubog ng araw, wala na pong zakatul fitr. Pag lubog ng araw, then bukas po ay Eidul Fitr na po. Ang tanda po na Eidul Fitr ay magtatakbir na tayo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Pag narinig na po natin yan sa pagtatapos ng Ramadan, yan na po ay, bukas na po ay Eidul Fitr na po. Ibig sabihin, start na pong pagbibigay ng Zakatul Fitr. 2 days before yung Eid, siyempre, pwede na pong magbigay. Ang pinakamainam po ay paglubog ng araw. Ay oras po na yan, ay obligado na pong magbigay. Ngayon, yung buntis na nagsilang ng kanyang anak, bago lumubog yung araw, kinabukasan na Eid, may isasama yun sa bibigyan ng Zakatul Fitr. Pero kung saka siya ipinanganak, paglubog ng araw, saka nailuwal yung bata, hindi po siya kasama sa bibigyan ng Zakatul Fitr kasi hindi po niya inabutan ng Ramadan. Kumbaga inabutan niya ay tapos na yung Ramadan. Ngayon, ang pag-usapan naman natin yung namatay. Pagka namatay, bago lumubog yung araw, namatay siya. Bago lumubog yung araw, hindi po siya naobligahan na magbigay o bigyan ng Zakatul Fitr. Alam mo, may kamag-anak tayong namatay, lahat namatay dadaan sa kamatayan eh. Naway, kung tayo man ay kunin ng Allah ang ating buhay, kunin niya sa tayo ay gumagawa ng kabutihan. Allahumma amin. Halimbawa, palubog na yung araw, namatay, nagkasakit, o anong ikinamatay niya, bago lumubog yung araw, hindi siya bibigyan ng Zakatul Fitr. Bakit? Namatay siya bago pumasok yung pagiging obligado ng pagbibigay ng Zakatul Fitr. Dahil ang oras talaga ng pagbibigay ng Zakatul Fitr ay magsisimula po yan sa paglubog ng araw, kinabukasan ay Eidul Fitr. Magsisimula sa paglubog ng araw, bukas po ay Eidul Fitr na. Yan talagang pinaka-oras niya. Kaya pagka hindi niya inabutan yon, hindi siya naobligahan na bigyan ng Zakatul Fitr. Pero kung saka siya namatay, paglubog ng araw doon siya namatay, yung namatay na yan na hindi pa nabigyan ng Zakatul Fitr, bibigyan natin kung kamag-anak mo yan. Yan po ang pagkakaiba ng buntis at saka ng namatay. Ngayon, kung sakali na wala akong may bibigyan ng Zakatul Fitr, asin wala ako. Wala akong may bigay. Asin wala akong pagkain, wala lahat. Kung wala kang may bigay, dahil mahirap po kayo, so hindi po kayo naobligahan. Ang Allah subhanahu wa ta'ala kanyang sinabi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hindi pipilitin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tao sa bagay na hindi niya kaya. So hindi kayo naobligahan. Bagkus kayo po ang bibigyan ng Zakatul Fitr. Kayo po dapat ang bibigyan at tatanggap ng Zakatul Fitr. Kaya halimbawa, ikaw na may pamilya, yung mga ginagastusan mo, halimbawa bibigyan mo ng Zakatul Fitr yung nanay mo, yung tatay mo, yung anak mo. Sa lalaki, kasama yung asawa. Sa babae, ay hindi po naobligahan sa babae siyempre nagastusan ng kanyang mister. Ngayon, nagkaroon ng opinion ng ating mga ulama. Yung babae ba, kinakailangan ba ang magbibigay ng kanyang Zakatul Fitr ay ang kanyang mister o siya din? Siya lang dapat. So dito, kung titingnan natin yung hadith na sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, dapat kanya-kanya po. Kapag mayroon kang sariling kayamanan, ikaw po dapat na magbibigay ng Zakatul Fitr sa sarili mo. Halimbawa, kay sister. Ikaw, sister, may asawa ka. Pero kaya mo magbigay ng 3 kilo ng bigas. So, bakit mo pa iasa kay mister mo yung pagbibigay ng Zakatul Fitr at kung saan ito pang mas mainam para sa inyo? Kasi Zakatul Fitr yan eh. So, kagaya po yan ng Zakatul Mal. Kung may kakayahan ka, ikaw dapat na magbibigay ng Zakatul Fitr mo. Pero kung bibigyan ka ng mister mo, siya ang magbibigay ng Zakatul Fitr mo, walang problema. Pero ang pinakamainam, ikaw pang maglalabas
ng iyong zakatul fitr. At kayo pong bahala kung saan niyo po ibibigay. At ang pinakamainam na bibigyan ng zakatul fitr ay ang mahirap o nahihirapan sa buhay na kamag-anak mo, lalo na kung may alitan kayo, basta Muslim. Ang pinakamainam na bibigyan ng zakatul fitr, kahit na sadaka, ay ang kamag-anak mo na pinakamalapit sa'yo, kagaya ng kapatid mo, tito mo, mga kamag-anak na malapit sa'yo. Maliban sa magulang, kasi yung magulang naobligahan tayo na maliban sa anak, kasi yung anak ay naobligahan tayo. Alam mo, sa lalaki, hindi ako pwedeng magbigay ng zakatul fitr ko sa magulang ko at saka sa anak ko, kasi naobligahan ako na bigyan sila ng gastusin. Pero sa mga kapatid ko, ang pinakamainam na bibigyan ko ng zakatul fitr ay ang pinakamalapit na kamag-anak ko. Bakit? Naisa katuparan mo yung zaka at napagtibay mo ang ugnayan ninyo ng inyong bilang kamag-anak. So, inuulit ko, ang zakatul fitr ay isang obligadong kawang-gawa na mangyayari lamang ito sa buwan ng Ramadan, kung saan ang pagiging obligado nito ay sa pagtatapos ng Ramadan, paglubog ng araw, kinabukasan po ay Eidul Fitr. Ibig sabihin ng Eidul Fitr ay pwede na po tayong kumain. Kumbaga, tapos na po ang Ramadan. So, isang kawang-gawa na dapat po ay bigas. Pero kung gagawin natin pera ang ibibigay natin, halimbawa per kilo is 100 pesos, so o kaya 50 pesos ang per kilo. So kung 3 kilo ay 150 pesos po ang ibibigay natin na pera. Pero inuulit ko po, ang pinakamainam po ay bigas kaysa sa pera po ang ibibigay natin. Pero inuulit ko rin na kung pera po ang naibigay natin, okay lang po yan. So inshallah malinaw po yung tinalakay natin ngayon at napulutan po natin ng aral ang mga batas na may kaugnayan sa pagbibigay ng zakatul fitr. So hanggang dito na lamang. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.